Maliban sa pinakamalakas na lindol na tumama sa Pilipinas noong 1976 sa Moro Gulf, meron pa palang mas malakas na tumama sa Chile noong Mayo 21 taong 1960. Ang lindol at tsunami sa Valdivia noong 1960, nakilala rin bilang ang dakilang lindol sa Chile, ay naganap noong Mayo taong 1960. Ayon sa karamihan ng mga pag-aaral, ito ay may lakas na nasa pagitan ng 9.4 hanggang 9.6 sa moment magnitude scale. Kaya't ito ang pinakamalakas na lindol na naitala sa kasaysayan. Gayunman, may ilang pag-aaral na nagsasabing mas mababa sa 9.4 ang sukat nito. Naganap ito sa hapon at tumagal ng 10 minuto. Ang mga tsunami na dulot nito ay nakaapekto sa timog ng Chile, Hawaii, Japan, Pilipinas, silangang New Zealand, timog silangang Australia at sa Aleutian Islands. Ang sentro ng megathrust na lindol na ito ay nasa malapit sa Lumaco, humigit kumulang 500 kilometro sa timog ng Santiago, kung saan ang Valdivia ang lungsod na pinakanapinsala. Nagdulot ang lindol ng mga lokal na tsunami na malubhang tumama sa baybayin ng Chile na may mga alon na umabot hanggang 25 na metro. Ang pangunahing tsunami ay tumawid sa karagatang Pasipiko at winasak ang Hilo, Hawaii, kung saan naitala ang mga malalaking alon na umabot sa taas na 10 metro na mahigit 10,000 kilometro ang layo mula sa sentro ng lindol. Hindi tiyak ang bilang ng mga nasawi at kabuuang pinsalang dulot ng malawakang sakunang ito. Iba't ibang pagtataya ang nagsasabing nasa pagitan ng 1,000 hanggang 10,000 katao ang namatay dahil sa lindol at mga tsunami. Ayon sa iba't ibang pinagkukunan, tinatayang nasa pagitan ng $400 milyong hanggang $800 milyong ang halaga ng pinsala, katumbas ng humigit kumulang $4.3 bilyong hanggang $8.1 bilyong noong 2024 kapag isinasaalang-alang ang implasyon. Ang Chile ay matatagpuan sa kahabaan ng Pacific Ring of Fire, isang lugar na kilala sa madalas na paggalaw ng lupa at malalakas na lindol. Ang lindol ay isang megathrust earthquake na naganap dahil sa paglabas ng mekanikal na puwersa o tensyon sa pagitan ng Nazca Plate na pumapasok sa ilalim ng South American Plate sa Peru-Chile Trench sa baybayin ng katimugang bahagi ng Chile. Dahil sa heograpikong lokasyon nito, nananatiling isa ang Chile sa mga bansang may pinakamaraming aktibidad ng lindol sa buong mundo. Ang pinagmulan ng lindol ay medyo mababaw na nasa lalim na 33 kilometro o 21 milya kung ihahambing sa mga lindol sa hilagang bahagi ng Chile at Argentina na maaaring umabot sa lalim na 78 kilometro o 43 milya. Ang mga lindol sa Chile noong 1960 ay isang sunod-sunod na serye ng malalakas na lindol na tumama sa bansa mula Mayo 21 hanggang Hunyo 6, 1960 na nakasentro sa mga lalawigan ng Cautín, Malleco, Aysén at Biobío. Ang unang 3 lindol na pawang kabilang sa 10 pinakamalalakas na lindol sa buong mundo noong 1960 ay tinipon sa ilalim ng katawagang mga lindol sa konsepsyon noong 1960. Ang una sa mga ito ay ang 8.1 magnitude na lindol sa konsepsyon na naganap noong Mayo 21, 1960 sa ganap na alas 6 ng umaga at ang sentro nito ay malapit sa Curanilahue. Naputol ang mga linya ng komunikasyon patungong timog ng Chile at kinansela ni Pangulong Jorge Alessandri ang tradisyonal na seremonya para sa Battle of Iquique Memorial Holiday upang personal na pangasiwaan ang mga operasyon ng tulong sa mga apektadong lugar. Ang ikalawa at ikatlong lindol sa Concepcion ay naganap kinabukasan noong ika-22 buwan ng Mayo sa 6:32 ng umaga na may lakas na 7.1 magnitude at sa alas 2 naman ng hapon na may lakas na 7.8 magnitude. Ang mga lindol na ito ay bumuo ng isang sunod-sunod na foreshock sequence na kumikilos patimog bago ang pangunahing lindol sa Valdivia na nangyari 15 minuto matapos ang ikatlong pagyanig. Daan-daang tao na ang naiulat na namatay bago pa man tumama ang tsunami. Isang barko
Ang Canelo, na nakadaong sa bunganga ng Ilog Valdivia, ay lumubog matapos itong maanod ng humigit kumulang 1.5 na kilometro o 0.93 milya paatras at pasulong sa ilog. Noong 2005, makikita pa rin mula sa daan patungong Niebla ang mga palo, mast, ng barkong ito. Ang paglubog ng lupa, soil subsidence, ay nagdulot din ng pagkasira ng mga gusali, nagpalalim sa mga lokal na ilog, at lumikha ng mga latian o wetlands sa mga lugar tulad ng Rio Cruces at Chorocomayo na naging isang bagong tubigang parke sa hilaga ng lungsod. Malawak na bahagi ng lungsod ang binaha, ganap na nasira ang sistema ng kuryente at supply ng tubig sa Valdivia. Ayon sa mga saksi, may tubig mula sa ilalim ng lupa na umaagos paitaas sa lupa. Sa kabila ng malakas na ulan noong Mayo 21, nanatiling walang supply ng tubig ang lungsod. Ang ilog ay naging kulay tsokolate dahil sa mga sedimentong mula sa pagguho ng lupa at puno ito ng mga lumulutang na debris, kabilang na ang buong mga bahay. Ang kakulangan ng maiinom na tubig ay naging isang malubhang problema sa isa sa mga pinakamalalakas umulan na rehiyon ng Chile. 2 araw matapos ang lindol, pumutok ang Cordon Caule, isang bentang bulkaniko na malapit sa bulkan ng Puyehue. Posible ring pumutok ang iba pang mga bulkan, ngunit walang naitalang ebidensya dahil sa kakulangan ng komunikasyon sa Chile noong panahong iyon. Ang medyo mababang bilang ng mga nasawi sa Chile, 5,700 katao, ay maipapaliwanag sa mababang densidad ng populasyon sa rehiyon at sa mga pamamaraan ng pagtatayo na isinasaalang-alang ang mataas na antas ng aktibidad ng mga lindol at bulkan sa bansa. Tinatayang nasa pagitan ng 1,000 hanggang 6,000 katao ang nasawi at humigit kumulang 3,000 katao ang nagtamo ng mga sugat. Tinatayang 2 milyong tao naman ang nawalan ng tahanan dulot ng mapaminsalang lindol na naganap sa bansang Chile.